weeks ago, isa siyang Pilipino, yung boyfriend niya na foreigner, namatay no, sa isang hotel, tapos walang kamag-anak. So nalaman niya namatay na, pinuntahan niya dun sa funeraria, yung boyfriend niya, buti na agapan namin kasi pag walang nag-claim doon sa funeraria, ibebenta na yung bangkay dun sa medical schools, no? Hindi naman siya makapaproduce ng legal document na kapatid siya kasi Filipino, ito naman French-Canadian. So, ang lawyer namin, pinagawa lang namin ng sulat, lesbian lawyer na, pinagawa namin ng sulat na siya yung kaibigan niya rito sa Pilipinas na who can serve as a guardian. Binigay na rin yung bangkay. Kasi kung di na, wala kasi kaming dokumento mong pangawakan, kung di niya naagapan yun, yung boyfriend niya of 4 years ata yun, naibenta na yung bangkay dun. Inatake sa puso So, wala talagang kasiguruduhan sa mga ganung sitwasyon. Tapos yung mana, kunyari dalawa silang may negosyo, tinatanong sa amin, anong gagawin namin dato? Mag-boyfriend kami, we built this business, hindi naman namin pwedeng ipamana kasi nga wala namang inheritance law, no? So, may mga ganung problema. Ano ang isang batas na pwedeng gawin sa Pilipinas na magbibigay ng ganitong klaseng konsiderasyon sa karapatan ng mga kapwa-taong nagkataon ay mga homosexuals? Kasi yung sa US, yung hindi naman talaga parang same-sex marriage yun, yung iba yun, domestic partnership, no? Parang limited lang yung civil union. Siguro, maybe not now, siguro in the next 50 years, buhay pa kaya tayo in the next 50 years na from a legal aspect, siguro from a legal angle, yung mga, ito yung gay to gay and lesbian to lesbian to ay kadalasan, may maprotektahan yung kanilang relasyon from a legal angle in terms of inheritance, next of kin sa hospital, insurance, yung mga ganun kong aspect. Pero na akong tanong kay Bishop, partner. Bishop, ano ho ba ang nasusulat? Ang mga homosexual ho ba talagang nagkakasala na by being mere homosexual? Ang lalim naman ang tanong mo. Pwede bang maya-maya naman Alam mo, parang mo na rin sinabing makasalanan sila. Hindi tinatanong. Diba, alam mo, baka layasan tayo ng mga guests natin. Teka muna, tanong ko rin dito kay H. Kita mo, ang init. Naku, ayun na. Namumula na si H. Ang balita namin, ano ba yung parang, nangangamoy. Balita namin, ang dami mong girlfriend. Bakit kapag bibigyan pakasalan kung baka ikaw pa yung makadagdag sa estadistika ng annulment sa ating bansa? Kung marami kang girlfriend, ano yan? Bakit umuusok yung Alam mo, masyadong mainit yung tanong mo Umuusok yung upuan nila! Yung puwet medyo may init na, partner. Sandali mo na. Dito ang tumbong. Ang tanong, talaga ho bang posibleng mangyari sa Pilipinas na eventually, bukas makalawa ang same-sex marriage? Huwag kayong alis! Magbabalikuan! Abay, sa harapan ho ng usapan Ito ang harapan! Yung mga nagpapakasal na dalawang lalaki at saka dalawang babae, parang talagang pinagsama na ng panahon, nagmamahalan. Dito sa Pilipinas, Diyos ko, aminin naman natin, magprangkahan na tayo, mas maraming lalaking pumapatol sa bakla, hindi naman dahil sa talaga nagmamahalan sila, kundi dahil sa pangangailangan. Naparaw rin naman kami nagmamahal, tao lang din naman kami. At saka kagandaan sa aming mga bakla kasi, at least kung kami man ikasal, magsama man kami, hindi kami dadami. Feeling ko sa ngayon, kawawa naman yung bakla. Dahil pag halimbawang nagkahiwalay at kung ang naging ang napag-ipunan ng bakla habang magkasama sila, mahahati, kawawa yung bakla. Kasi madalas naman, hindi naman, let's be honest, hindi masyadong nag-aambag yung lalaki. Ang karapatan yan ng lesbian, gays, bisexuals at transgenders na tulad ko na dapat respetuhin ng lipunan dahil bahagi kami ng lipunan ito.